ganun yung gawin nila Hansing o nila Daddy Frankie, pakiusapan yung mga may tindahan within 2 kilometers of that area kung nasan si Oliver ngayon, na wag bebentahan ng sigarilyo. Bago natin puntahan itong content ni Daddy Frankie na kung saan dumating na yung mga gamit ni Oliver, no, dito muna tayo sa isang medyo paulit-ulit ng nagiging issue ni ni Oliver, yung paninigarilyo niya, no, na hindi mukhang hindi nabibigyan ng pansin nila Hansing, no, and siguro kailangan talagang matutukan si Oliver sa ganitong sitwasyon, kasi nakita natin na nagkakaroon siya ng hika or nahihirapan siya huminga, and alam natin lahat na one of the reason of that is yung paninigarilyo, pero no, mukhang hindi natututukan. And nakikita natin dito sa video na isi-share ko sa inyo na kung saan natatanungan ni Daddy Frankie si Oliver, talagang marunong na siyang mga tuwiran, no? Sumasagot na siya at nagagawa niya na rin magturo ng mga kasamahan niya na katulad ni Kuya JJ na nagiinom. So isa po yan sa lalamanin ng content ko na to, at yung patuloy na pagsikat no, ni Hansing, na kung saan kasama sa video ng aking share sa inyo yung mga nagpapapicture na kilala na siya, and yung mga paalala ng ibang mga supporter ni Daddy Frankie dito kay Hansing about sa bahay. So ito lang po ay dalawa sa lalamanin ng content ko na to. And kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, ito po, allow me to share yung portion ng video ni Daddy Frankie. So, Daddy Frankie, kukuha lang po ako ng small portion, no, ng video ninyo, so I can share my opinion about the matter, and some suggestion maybe that might help Kuya Oliver, no, in controlling or stopping totally, no, i-avoid niya yung paninigarilyo, dahil alam naman po natin lahat na walang maidudulot ng magandang paninigarilyo sa katawan, no. Magsusunog lang po tayo ng pera, and sa case po ni Kuya Oliver, talagang kailangan siyang kontrolin in terms of that, dahil nagkakaroon ng bad side effect sa kanya. Diba? Ilang beses na siyang hinika, sinumpong, halos parang inaasma na nga kapag naninigarilyo, no? So allow me to share that portion of the video, no, na napag-usapan nila itong paninigarilyo ni Kuya Oliver. Oo. Pero bakit parang may tumutunog sa dibdib niya? At parang araw na, hinarap na naman. Puro ka wala. Ngayon wala, pero kahapon. Siya umiinom yan eh, umiinom. Magpapitindi, ikaw ulitin nanay. May umitita kasi na Frankie, ngayon binigyan siya ng 100. Hindi ko naman nakita. Sino pumitita? Oo. Oo. Pinana. Ngayon kinuha niya man, diretso sa agad sa tindahan. Ngayon nagtatago sa akin. Ayan, humihingal na naman. Paano gagawin? So ayan, no? So nakakapagsalita tuloy si Daddy Frankie dyan sa video din na yan, na kung hindi siya titigil sa paninigarilyo niya, bakit tigilan na siya ni Daddy Frankie sa pagtulong? We all know how special Kuya Oliver kay Daddy Frankie, no? Bukod sa talagang, syempre, is one of the reason si Kuya Oliver kaya mas lalong napansin si Daddy Frankie. But naging challenge po kay Daddy Frankie yung sitwasyon ni Oliver when he was found by Daddy Frankie, di ba? And lahat po tayo natuwa at talagang sumubaybay from the hopeless, no, Oliver to a new Oliver ngayon. No, so sana makinig si Oliver. Ngayong nagiging okay na siya. And actually kaya niya nang mag-reason out eh, di ba? Nakikita niyo diyan, although yes, hindi pa siya totaling magaling. Kailangan niya talaga ng alalay. No? Para sa akin, kailangan niya pa rin ng alalay. Kasi hindi pa siya talaga aware ng mga meron na siya.
kung ano yung dapat at hindi dapat niyang gawin. No? So maybe it's an old habit of him na naninigarilyo siya na ngayon is hindi nakakalimutan ng sistema ng katawan niya. Ang problema, no, sa 20 years na dinaanan niya, syempre nagkaroon na ng changes yung katawan niya, then pinagamot siya. So kung baga ngayon cleanse siya, malinis ang katawan niya. No? So yung magkaroon siya ng mga ganitong bisyo, eh hindi na talaga maganda. No? Nakita natin yung pinagdaanan niya at kung paano siya pinagamot. Now, just because of that sigarilyo, eh mapapasama pa yung kalusugan niya. Ang akin lang, no, suggestion ko lang, kanila Ansing o kanila ko, Kuya JJ, unang-una, tigilan na ng asawa ni Nanay Ansing ang pagbigay ng sigarilyo. No? Dahil yan yung isa sa naging usapin before. Di ba? Yung pag-inom, sure naman, hindi nagiinom si Oliver. Pero, yung paninigarilyo ni JJ, dapat hindi niya rin yan pinapakita. Unang-una, wag nilang ipakita ng bayaw ni Oliver at ni Kuya JJ kapag sila ay naninigarilyo. Okay? At ang lahat ng tindahan within that area nila Oliver, kung maaari lang pakiusapan ni Ansing or ni Kuya JJ or ng mga kapatid ni Kuya Oliver na nandiyan sa paligid niya na wag bebentahan ng sigarilyo si Oliver. No? That's one thing na magagawa nila. And kung may pera sa Oliver, dapat alam nila. No? At doon po sa mga, syempre, aminin natin sa hindi, kilala na si Oliver. No? Doon naman po sa mga taong makakapasyal, makakita kay Oliver, please lang po, kung sakaling bibigyan nyo po siya o abutan nyo po siya dahil natutuwa kayo sa kanya, remind him of not buying cigarette. No? Kasi po, napakalaki talaga nung nakikita nating epekto kay Oliver. Nakita nyo naman yung katawan niya kapag siya ay sinusumpong ng hika niya. Ano yan, napansin na ni Daddy Frankie. Ang problema, ngayon, nangangatwiran pa si Oliver na, ngayon, wala nga ako. Tapos sabay turo kay Kuya JJ. No, hindi naman hindi naman issue si Kuya JJ eh. Di ba? And siya yung inaalagaan ni Daddy Frankie. Yes, so although kumbaga kung ano man ang mangyari kay Kuya JJ, tutulungan pa rin ni Daddy Frankie, but for now kasi siya yung nakakakitaan ng immediate effect ng paninigarilyo. Kaya dapat tigilan niya yun. So, kay Ansing, kay JJ at sa mga kapatid niya, no? Alam niyo hindi pa totaling magaling si Oliver. So, if I were you, kausapin niyo lahat ng mga may tindahan sa lugar na yan or malapit sa bahay ninyo, no? Or within 1 kilometer or 2 kilometer sa lugar ninyo na yan, na lahat ng tindahan na sasakupin nun, no? Yung surrounding nun ay inyong pagsabihan na hindi dapat pinagbebentahan ng sigarilyo si Kuya Oliver. Okay? Kasi sayang yung effort ng lahat. No, ng lahat ng sumusuporta kay Oliver. Kung siya ay magkakasakit lang dahil sa isang pinagbabawal na issue na pwede naman siyang makontrol. No? So, I hope and siguro hahabaan ni Daddy Frankie ang pasensya niya dyan kay Oliver na hindi niya agad-agad iiwanan yan. But as part nung nila Ansing, dahil sila yung talagang laging kasama, no? Dapat pantayan talaga nila si Oliver. And si Oliver din mismo, no? Sana umukit sa isip niya na bawal yung paninigarilyo. Maybe it's an old habit of him, no? During the time na okay pa siya, hanggang sa bumigay siya, naninigarilyo na siya. Kasi ngayon alam niya, no? Kaya kanila bayaw niya rin at kay JJ, no, avoid niyo po yung makita kayong naninigarilyo dahil nakaka-encourage siya, no, sa katulad niya. Okay, and dito naman kay Nanay Ansing, no, sumisikat na po si Nanay Ansing, gawa na rin po ng mga pangyayari, no, at ang katibayan po ay ito. Nagpa-picture, idol kita, pakurot nga. Sinabing pakurot, papicture. Nagpa-picture lang. Oo. Mga ilan nagpa-picture sa'yo? Mga 5 o 6 yata. Ay, wow, sana. Di ba saan?
Kita ba? Sundan niya tayo eh. Ha? Ang grabe naman kanina. Yung sabi ng babae na kaitim, Oh, ang daming sabi ng babae na kaitim, yung tinuro ka, hindi ko na na. may ansing yung bahay Tanda mo? Ano sabi ng babae? Ay, oo, sinabi. Paano sinabi ng babae? Galing kasi yung bahay niya. Sabi niya. Ano ibig niya sabihin? Ay, iwan ko. Katagalan niya, nanay ang simba ka mamaya, mag-vlog ka na rin mag-isa. Hindi ko man alam. Pero gusto mong magkaroon ng sariling channel. Hindi na, tayo na. Oo. Ikaw na lang mag-vlog sa akin. Okay. Nakaka- Okay. Kapag si Ansing ay nagkaroon ng channel, sigurado ako, marami kaagad magsusubscribe. So, hindi alam lang siguro ni Ansing kung ano yung hatak niya sa tao eh. No? Pero kung sakali lang, no, na magbablog siya, sigurado magkakaroon ng supporter to si Ansing. Dahil sa nakakatuwa niya ring mga ginagawa na kuminsan nakakainis. Actually, ngayon, sa nangyari sa kanila ni Inday Okray, no, at mga ginagawa niya, talagang hindi maiiwasan na makahatak ng pansin, no, si Ansing. And according din dyan, di ba, sa video na yan, mayroon ang nagpapapicture sa kanya, mga 5 or 6, di ba? So, kung nakikilala si Ansing, hindi talaga may iwasan na may magagalit, may maiinis sa kanya. Even since nag-start si Daddy Frankie sa pamilya ni Oliver na yan, talagang nag-stand out si Ansing sa mga style niya, no? Na akala nga natin scripted na, no? Pero hindi, no? Most of it talagang totoong nangyayari at imposibleng sumunod sa script si Ansing kung sakasakali man, no? Hindi nyo pwedeng utusan si Ansing kung ano yung gagawin niya. So, yung sinasabing baka may script lang, imposible. No, imposibleng sumunod sa script si Ansing. So, lahat ng mga ginagawa, sinasabi ni Ansing, totoo. Lahat ng mga sinasabi niya, hinihingi niya, or yung inilalabas ng saloobin niya ay totoo yan. Okay? So, maiinis tayo, kahit naman ako, especially nung time na sinabihan niya ng ngak-ngak si Daddy Frankie, no? Hindi na talaga maganda yun. But, kung titignan ninyo, added spices, no? Spicy, si Ansing sa content ni Daddy Frankie. Okay? May talagang nakakainis siya. But there are times na nagdadagdag siya ng saya eh. No? Hindi po natin maiaalis yan. Okay? Maaaring yung sa nangyari sa kanila ni Inday Okray, talagang may mali rin naman si Ansing. Actually, both of them. No, kasi naging hindi maganda yung pasok ni Ansing. Diba? Pero, it doesn't mean, kamuhuyan na natin si Ansing, no? Dahil sa mga nangyayari or yung mga nasabi niya din kay Daddy Frankie. Kumbaga, nanduroon pa rin kasi ang iniisip niya, yung pamilya niya. No? Oo, pamilya niya, si Oliver, but syempre, yung anak niya, no? Although maliliit pa yan, pero nanduroon pa rin yung iniisip niya yon. But, of course, no, hindi maalis yung baka naman, no? Yung mga ganung banat ni Ansing, baka pwedeng masali siya, no? Na yung iba nauunawaan niya. O naiintindihan niya. Kahit naman ako there are some point ng mga ginagawa ni Ansing na nakaka-relate ako, naiintindihan ko, no, sa hirap ng buhay. No, kumbaga may oportunidad, no, na dumadating sa kanya, siya ay hindi na nagpapatumpik-tumpik pa. O yun nga lang kasi kuminsan sumusobra. Diba sumusobra? Pero kung mapapaliwanagan siya, nauunawaan naman niya. Diba? Huwag na po tayong masyadong mag-expect kasi ng magandang asal kay Ansing. Yung tipong makaramdam siya ng hiya. Okay? Unang-una po, kulang sila sa aral, no? Yung manner, hindi niya masyadong naintindihan niya. Ang kanya is, if ever may chance na siya ay mabigyan ng tulong, why not? Diba? Kita nyo naman doon sa
nung dumating yung mga gamit sa bahay ni Oliver. Nakita niyo naman kung paano siya bumanat kay Daddy. Di ba? And dito sa video na to, nakita nyo rin naman kung paano siya nakatuwaan ng 6 or 5 mga kababayan nating nagpa-picture sa kanya. Di ba? And may nag-remind din sa kanya about sa bahay. Pero baliwala kay Ensing. Di ba? Tinanong siya ni Daddy Frankie, bakit? Pero of course, alam naman natin na kaya tinanong yun, sinabi yun nung taong nakasalubong niya or nakakita sa kanya na yung pag-i-interest nila sa bahay, no? Kasi nga masyadong malapit sa lugar niya, no? Maigi na lang nagawa ng paraan ni Daddy Frankie at wala sa isa sa kanila, no, na makakakuha ng bahay. Okay? So, doon sa mga medyo ayaw nyo kay Ansing, no? Ang sa akin po, unawain nyo kahit pa paano. Yes, nakakainis. At sadyang nakakainis talaga si Ansing. No? Pero basahin nyo rin po yung inaasal niya. No? Tingnan nyo rin po. Talagang, kumbaga, nagsasabi siya ng saloobin niya without, kumbaga, hindi iniisip kung ano yung magiging epekto sa iba. Kasi, siguro, yun siya eh. No? Pero hindi rin naman po natin ito tolerate. Okay? Ang sa akin lang, tingnan nyo na lang na siya ay nakakatulong, no? Kahit papaano sa vlog ni Daddy Frankie para maging masaya. Katulad nito, di ba? Nakita nyo naman, hindi halos lahat naman galit sa kanya. May mga nakakaunawa sa kanya. Okay? So, actually, alam ko, nabigyan pa siya ng mga ibang sponsor. Di ba? Hindi ko lang nagawa ng reaction yun. So, hindi po lahat, no, naiinis kay Ansing. Although, alam ko, malimit sa comment section. Galit kayo kay Ansing. Ang sa akin lang po, unawain nyo na lang. Ano? Unawain nyo na lang since napagsabihan na naman ni Daddy Frankie yan. Nakita nyo naman, pinagsabihan na actually, napagsabihan na ni Daddy Frankie, pero kita nyo naman, sumusundot pa rin. Di ba? May mga sundot pa rin siya. So, yun siya eh. Di ba? Pero hindi po ibig sabihin to tatanggapin natin, no? Atin pa rin pong papaalalahanan pa rin po yan ni Daddy Frankie, no? Na may mali na sa inaasal. Okay? So, kung baga, lamang lang ng mga 5 paligo si Ansing kay Oliver, kaya unawain nyo pa rin. Ano? Kasi kahit papano, nandyaran pa rin naman siya. Kahit na sabihin natin may kapalit yung bawat kilos ni Ansing para kay Oliver, at least, no, kailangan pa rin kasi talaga ng guidance ni Oliver. No, kahit nakikitaan na natin siya ng ganyang asal. Okay? Kailangan pa rin po ng alalay niya. At with regard sa kanyang paninigarilyo, buong lugar nila dapat, no, ay mapagsabihan. Maging aware sila sa nangyayari kay Oliver kapag siya ay naninigarilyo. So, sana, ganun yung gawin nila Ansing o nila Daddy Frankie, pakiusapan yung mga may tindahan within 2 kilometers of that area, nasan si Oliver ngayon, na wag bebentahan ng sigarilyo. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and issue lang po tayo, walang personalan, and always po, lagi kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.